Sa isang tahimik na probinsya, namumuhay si Noli na parang isang simpleng anino sa gitna ng maraming kwento ng tagumpay. Araw-araw, pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gumigising siya ng maaga, tahimik na naghahanda at pumapasok sa trabaho bilang katiwala ng isang mayamang negosyante. Pagkatapos ng mahabang araw, umuuwi siya upang alagaan ang kanyang mga magulang. Walang sariling pamilya, wala ring malaking naipundar. Habang lumilipas ang panahon, napapansin niya ang mga dating kasabayan niya sa buhay. May isa na may sariling negosyo na ngayon, may isa na nasa ibang bansa at tila masaya. Ang iba, may sariling bahay at pamilya, at siya naroon pa rin, sa parehong lugar, sa parehong buhay. Sa mga tahimik na sandali, may tanong na unti-unting sumisilip sa kanyang isip. May mali ba sa kanya? Hindi naman ganito ang pangarap ni Noli noon. Nung mas bata pa siya, marami rin siyang gustong marating. Nais niyang magnegosyo, magkaroon ng sariling tahanan, at bumuo ng sariling pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang tumanda ang kanyang mga magulang. Unti-unti silang nanghina. Kinailangan nila ng mag-aalaga sa araw-araw. Ang kanyang kapatid ay may sarili ng pamilya, kaya si Noli ay piniling manatili. Hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ang responsibilidad ng tahimik, kahit alam niyang may mga bagay siyang kailangang isantabi. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito inggit, kundi pagod. Pagod sa pag-iisip, pagod sa paghahambing. Minsan, mahina niyang naibulong sa sarili, ganito na lang ba habang buhay? At muling bumalik ang katahimikan. Sa trabaho, hindi napapansin si Noli. Hindi siya maingay, hindi siya palaban. Tahimik lang siyang gumagawa ng kanyang tungkulin araw-araw. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may kakaiba sa kanya. Habang ang iba ay nagmamadali at gumagawa lang ng sapat, si Noli ay maingat at masinop. Inaayos niya ang mga bagay kahit hindi na inuutusan. Sinisigurado niyang maayos ang bawat detalye bago siya umalis. Kapag may kulang, tinatapos niya ito. Kapag may problema, hinahanapan niya ng paraan. Hindi niya ito ginagawa para mapansin. Ginagawa niya ito dahil iyon ang tama. Para kay Noli, ang trabaho ay hindi lang basta gawain. Ito ay tiwala. At kahit walang nakakakita, pinipili niyang maging tapat sa bawat maliit na bagay. Hindi niya alam, may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanya araw-araw. Ang kanyang amo, isang matandang negosyante na malapit ng magretiro. Tahimik itong naglalakad sa opisina, pinagmamasdan ng bawat kilos ng kanyang mga tauhan. Marami ang gustong pumalit sa kanya. May mga mas mabilis kumilos, may mga mas magaling magsalita, may mga mas sanay sa negosyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, may napapansin siyang kulang. Kaya hindi siya agad nakapagdesisyon. Sa halip, pinili niyang maghintay at magmasid pa. At sa bawat araw na lumilipas, may isang tao ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, si Noli. Hindi dahil siya ang pinakamahusay, kundi dahil siya ang pinakatahimik, ngunit hindi bumibitiw. Siya ay tapat sa trabaho at alam niya din ang kabaitan ni Noli na nakikita din sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang. Sa katahimikan ni Noli, may isang lakas na bihirang makita. Isang gabi, nag-iisa ang matandang amo sa loob ng kanyang silid. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at mahinang ilaw ang kasama niya. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa tiwala. Marami siyang maaaring piliin. May mga mas bata, mas mabilis, mas magaling sa salita. Ngunit sino ang tunay na maaasahan? Dahan-dahan siyang naupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang katahimikan, nagsimula siyang manalangin. Panginoon, sino ang dapat kong piliin? Matagal siyang nanatili sa ganoong ayos. Parang hinihintay ang sagot na hindi niya marinig. Hanggang sa unti-unti siyang nakatulog. At sa gabing iyon,
May dumating na kakaibang panaginip. Isang panaginip na magbibigay liwanag sa kanyang tanong. Sa panaginip, nakita ng matandang amo ang iba't ibang mukha. Parang isang mahabang hanay ng mga taong maaaring pagpilian. May mga taong mabilis umangat, maayos ang pananamit, magaling magsalita. Ngunit habang tinitingnan niya sila, may kulang. May mga magagaling, ngunit may pagdududa sa kanilang katapatan. May mga masipag, ngunit hindi maaasahan sa mahahalagang bagay. At pagkatapos, lumitaw si Noli. Tahimik lamang gaya ng dati. Nagtatrabaho ng walang reklamo. Inaayos ang mga bagay kahit walang nakakakita. Umuuwi upang alagaan ang kanyang mga magulang. Walang papuri, walang palakpak. Ngunit may isang bagay na malinaw, katapatan. Sa gitna ng katahimikan, may isang tinig na nagsalita. Ang taong naging tapat sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Pagkagising niya, dala niya ang isang malinaw na sagot sa kanyang puso. Kinabukasan, ipinatawag si Noli sa opisina. Habang naglalakad siya papunta roon, may kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Tahimik siyang pumasok at tumayo sa harap ng kanyang amo. Hindi agad nagsalita ang matanda. Matagal niya munang tinitigan si Noli. Parang sinusukat ang kanyang katahimikan. Matagal na kitang pinagmamasdan. Mahinahon nitong sabi. Napatigil si Noli. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ka mabilis umangat, dagdag ng amo. Pero hindi ka rin bumitaw. Bumigat ang hangin sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli ang matanda. May nakita ako sa iyo na bihira. Huminga ito ng malalim. At sa kanya sinabi ang hindi inaasahan. Gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang negosyo. Parang huminto ang mundo ni Noli sa sandaling iyon. Hindi agad nakapagsalita si Noli. Parang hindi niya marinig ng maayos ang sinabi ng kanyang amo. Paulit-ulit itong umaling-aungaw sa kanyang isip. Ipinagkakatiwala sa kanya. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay naiwan siya. Akala niya nahuli na siya sa takbo ng buhay. Habang ang iba ay umaangat, siya ay nananatili. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Ang bawat araw na pinili niyang maging tapat. Ang bawat gabing pinili niyang alagaan ang kanyang mga magulang. Ang bawat sandaling ginawa niya ang tama kahit walang nakakakita. Hindi pala nawala ng saysay. May nakakita. May naghintay. At may nagtiwala. Unti-unting napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa katotohanang hindi siya napag-iwanan. Naisip niya, may magandang plano pala ang Diyos para sa kanya. Habang nakaupo si Noli sa lumang opisina, tahimik niyang pinagmasdan ang paligid. Ang mga mesa, ang mga papel, at ang mga pader na dati bahagi lamang ng kanyang araw-araw na trabaho, ngayon ay tila may bagong kahulugan. Naalala niya, ang mga panahong pakiramdam niya ay wala siyang nararating. Ang mga gabing puno ng tanong. Ang mga araw na puno ng pagod at katahimikan. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat sa kanyang puso. Hindi pare-pareho ang oras ng bawat tao. May nauuna, may nahuhuli. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ka ng patutunguhan. Dahan-dahang ngumiti si Noli. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-unawa na ang mga panahong akala niya ay pagkaantala, iyon pala ang panahon ng paghahanda. At sa wakas, dumating na ang kanyang tamang panahon. Hindi pare-pareho ang takbo ng buhay ng bawat tao. Kung minsan, ang pakiramdam mong nahuhuli ka ay hindi pala pagkatalo, kundi paghahanda. Magpatuloy ka. Maging tapat kahit walang nakakakita. Magtiwala sa Diyos. Dahil sa tamang panahon darating din ang para sa iyo. At mas maganda ito kaysa sa inaakala mo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.